itong istorya ni Meshach, Shadrach at Abednego. Kahit hindi kami iligtas, hindi pa rin kami tatalikod sa Diyos. Hindi nila minahal ang Diyos dahil lamang sa pagpapala. Minahal nila ang Diyos dahil siya ay Diyos. Ito ang mature na pananampalataya. Ay nakikinig sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Kasama si DJ Mordiging, ikaragnaga ang winning video. Amor Good morning. Magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po. Our time now, we got 42 minutes past 5 o'clock. A blessed morning to everyone. Magandang umaga. Naimbag na bigat tayo amin. And saying hello sa lahat ng ating mga kaibigan and welcome back. At mga bago at mga luma, have a blessed morning to everyone. Saying hello kay si John D. Diada. Welcome po sa ating programa. Magandang umaga po sa iyo. At thank you very much for tuning in. Si Bro John ay mukhang ngayon lang napadaan sa atin. Pero anyway, you're most welcome. And saying hello kay Ma'am Edna Sombrito. Yan. Watching from Santo Tomas. Magandang umaga po dyan, Ma'am. And kasama na rin po dyan si Nanay Lydia. And saying hello also kay Ma'am Maripas. Happy Friday, Pastor, at sa lahat ng tagapakinig dito sa Living Word Web Radio. Ang pagpapala ng ating Panginoon. Alright, and bago ko makalimutan, meron akong message mula kay sa anniversary. Akin nang munang babasahin. Baka makalimutan. Sabi dito. Ayan. Greetings sa Jesus the Solid Foundation, Dubai. 18th anniversary sa July 26 sa under Pastor Ferdy Biernes, Pastora Nona Manyalak at sa lahat ng pastors ng Jesus the Solid Foundation International Church. Ang bilis ng panahon, 18 years na pala yun. Parang kailan lang. Yan po yung Jesus the Solid Foundation. And of course kay Pastor Roman Dagdag yan sa church sa Manaring, Nagilian, Isabela. Pagpalain po kayo at happy anniversary para sa July 26. Ito ay we have more 3 days before at this anniversary. Jesus the Solid Foundation. Amen. Sa purihin ng Panginoon. And of course, hello kay Pastor Mandy. Ayan. Mandy Gadingan dyan sa Itchage. And welcome back also kay Ching Blanquera ng Dagupan City. And of course kay Sir Jake Sir Rolando. Magandang umaga po dyan sa Calasiao, Pangasinan. At say hello also kay Sir Kuya Raul. Magandang umaga, Pastor Amor.
at sa ating lahat. Okay, and of course kay si Fowler May. Magandang umaga po, ma'am. Thank you very much sa ating programa. At kay Ma'am Sylvia, watching from Olongapo City. Magandang umaga po. Okay. So sa labas at loob ng ating GC, marami po tayong mga listeners dyan. Thank you very much for listening. You're listening to The Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amor D. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat, na siyang lumalang ng buong sangkalawakan ng ating mundo. Ang teksto natin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay mula sa Daniel chapter 3 verse 12 to 18. Okay? Daniel 3 verse 12 to 18. Pero ang focus po natin ay sa 17. Yan po yung pinaka-focus natin. Ang sabi ay, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay may kapangyarihang iligtas kami mula sa naglalagablab na pugon. Ngunit kung hindi man, nais naming malaman ninyo, Hari, na hindi kami sasamba sa inyong Diyos-Diyosan. Alright, so purihin ng Panginoon, ito po yung ating topic, and preparing for you, para sa atin po, that it will happen maybe again someday. Ito, dahil pipilitin tayong sumamba sa isang Diyos-Diyosan o kaya sa isang bagay na Iyan po yung revelation from the book of Revelation sa Apokalipsis. Ay mayroon pong sinasabi dyan na pipilitin balang araw ang mga tao na sumamba sa isang Diyos-Diyosan o kaya siya mismo yung Diyos na darating na tinatawag na na Antichrist. Kaya pag handa po natin ang ating mga sarili. And of course, hello, welcome back to Matet Eyas Bargamento. Magandang umaga po, ma'am. Okay, tayo po ay saglit na manalangin, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Pinupuri ka namin na pinasalamatan at dinadakila. Anumang kabigatan, anumang problema na dinadala ng bawat isa sa amin, Panginoon, naway inilalapit namin sa iyo at bigyan mo ng gaan, Panginoon. At sa aming pagbubulay-bulay ay muli kaming magkakasama at sa aming pagsalubong sa araw na ito, Panginoon, hanggang sa buong maghapon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa pag-aaral namin sa iyong mga salita. Gabayan mo kami sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos at may oras ulit tayo. May oras, yung mga walang oras. Ganyan po talaga. The God we serve is able to save us. Daniel 3, verse 12 to 18. Pakilista na lamang po ninyo. Okay, and welcome back also kay Ma'am Cecilia Bangay. One of our mentor. Magandang umaga po, ma'am, watching from Bulacan. The supporting scriptures or verses nito ay mula sa Isaiah 43 verse 2, Psalms 46 verse 1, Romans 8 verse 31, Hebrew 13:5 to 6, and 1 Peter 1 chapter 1, 6 to 7. So yan po yung mga scripture supporting verses. Paano kung hindi agad sagutin ang Diyos ang iyong panalangin? Mananatili ka pa rin bang tapat? Ngayon, matutuhan natin ang lihim ng pananampalatayang hindi sumusuko. Meron po tayong tatlong karakter. Yan po ay si Meshach, Shadrach, at Abednego. Okay, so ito po
Yung mga nakakaalam at yung mga hindi pa, ito po ay napaka-exciting na characters. Etong tatlong believers na ito na si Shadrach, Meshach at Abednego, at ang pang-apat na karakter na kilalanin natin ay si King Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar ay gumawa ng napakalaking ribulto at hindi niya kinikilala ang tunay na Diyos. Doon na makikita nyo dyan sa ating illustration ay libo-libo ang yumuyuko noong nagkaroon siya ng pagpapahayag na ang lahat ng nilalang sa kanyang nasasakupan ay kailangang yumuko at yuyukuran at kilalanin yung ginawang ribulto na malaki. So yan po yung history, no? Subalit si Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi sumunod. At ang sumuway sa hari ay kailangang itapon sa pugon. Kaya titingnan po natin. Huwag po kayong alis. Mga ilang minuto lang po tayo magkakasama. Okay, so magandang umaga ulit at pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesus sa ating pagpapatuloy. You're listening to the Living Word Web Radio, the best or the voice of inspiration across the airwaves, kung saan ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa ating bawat umaga. Maraming tao ang nagsisilbi lamang sa Diyos habang maayos ang buhay. Ngunit paano kung dumating ang apoy ng pagsubok? Paano kung mawala ang trabaho? Magkasakit ang mahal sa buhay? O tila tahimik ang Diyos? Ang tunay na pananampalataya ay masusubok hindi sa tamang panahon ng kaginhawaan, kundi sa gitna ng apoy, at ito yung maraming pagsubok, maraming problema, marami pong pinagdaraanan ng bawat isa, lalong-lalo na sa panahon ngayon, no? Parang ang hirap sumamba kapag wala ka ng pera, may mga ganong tipo. So atin pong susuriin, atin pong pag-aaralan, pagbulay-bulayan. The God we serve is able to save us. So anong nangyari sa tatlong ito, si Meshach, Shadrach at Abednego, sa kamay o sa utos ni Haring Nebuchadnezzar? At kung titingnan natin dito, itong tatlo ay hindi yumuko sa utos. So ibig sabihin po, tiningnan lamang nila at sinabi. Anong sinabi ng tatlo? Okay, ito po ang una, ang tunay na pananampalataya ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Hindi yumuko sina Shadrach, Meshach at Abednego kahit alam nilang kamatayan ang kapalit. So kung kayo kaya sa panahong yon, o magiging maki-ride on na lang. Uy, yumuko tayo. Total, hindi naman ride on lang, parang ganon. Pero itong tatlong ito, si Shadrach, Meshach at Abednego ay alam nilang kamatayan dahil isinigaw ng hari na itapon sila sa naglalagablab na pugon. No? Ato, tingnan natin. Ayan sila. Nakaredy na yung pugon kung saan ay itatapon sila. Ang mensaheng ito po ay paghahanda rin po sa atin dahil sinabi po sa Book of Revelation or Apocalypse na ito po ay mangyayari, na balang araw po ay darating ang Antichrist. Bagamat ayon sa theology ng bawat isa ay magkakaiba, pero iisa po ang tinutumbok. Yun lang po kasi sa mga tunay na Kristiyano ay hindi na po mararanasan yan dahil magkakaroon po ng tinatawag na quote. Kasi po wala yung salitang rapture sa banal na kasulatan. Ang nakalagay po doon ay quote. Ibig sabihin grab, parang o nawala.
na ginawang term na rapture. Ito po yung rapture na pagkawala ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, hindi na po mararanasan ng mga Kristiyano. Kung ikaw po ay ligtas, ay hindi mo na po mararanasan. Pero hindi po natin alam, although magkaiba yung doktrina or theological background nito, kasi merong post-millennial, may pre-millennial, yan ang mga pinag-aaralan namin sa Bible School. Pero iisa lang po ang alam ko, mangyayari ito. And will happen, at alam po natin ang ating gagawin pag dumating po yung part na yan. Darating ang peace na tinatawag sa buong mundo. Yan po ay nagsimula nang natuyo yung ilog Euphrates, na kung saan ay na-predict noong araw sa banal na kasulatan na kasama yon sa prediction, yung ilog Euphrates sa Middle East, natuyo na po yan. At yang pong ilog na yan, ang sabi ng banal na kasulatan, ay gagamitin kung saan magkatipon-tipon ang mga kalaban ng Israel. At kung saan nagkatipon-tipon na lahat ng iba't ibang bansa, darating ang Panginoon at doon niya wawasakin. So yan ang preparation. Nangyayari na po yan, yung ilog Euphrates na yan. So ito po ang nais kong malaman po ng lahat ng mga nakikinig. Kung ngayon mo lang po narinig ito, at least pinagpala ka dahil dumating sa iyo ang isang biyaya na makarinig at paano paghandaan ang ating hinaharap. Okay, hindi yumuko sina Shadrach, Meshach at Abednego kahit alam nilang kamatayan ang kapalit. Hindi sila sumamba sa rebulto, mas pinili nila sundin ang Diyos kaysa sundin ang utos ng hari. Ang hari man din ay tao. No? So kapag pinipilit kang isuko ang iyong pananampalataya para lamang makasabay sa mundo, kapatid, kaibigan, piliin mo pa rin ang Diyos. Dahil kahit mamatay man tayo, kasama pa rin natin ang Diyos. Kaya pag dumating yung mga panahon na yan, na darating sa ating buhay, at least narinig nyo na ngayon kung ano yung mangyayari. Ito po ay mangyayari sapagkat napag-aralan na po natin sa banal na kasulatan. Ang sabi niya, lilipas man ang lupa, ang kalangitan, subalit hindi lilipas ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ay isang pangako at ito po ay ginagawa ng Diyos sa atin. Okay, dako po tayo sa pangalawang puntos, no? Yan, tingnan po natin. The true faith does not depend on circumstances. Nandyan, nakatayo pa rin si Shadrach, Meshach at Abednego sa isang higanteng rebulto na kung saan ay niyuyukuran ng mga tao. Pero itong tatlong ito na mga believers ay hindi iyumuko. Number 2, ang Diyos ay may kapangyarihang magligtas. Sinabi nila, "Our God, whom we serve, is able to deliver us." Ang Diyos na sinasamba nila noon ay yan po yung Diyos na sinasamba natin ngayon. Our God whom we serve is able to deliver us. So yun ang sinigaw ng tatlo. Ang Diyos namin ay buhay at Diyos na totoo. Ililigtas kami. Sabi ni Meshach, Shadrach at Abednego. Hindi nila sinabing baka kaya ililigtas tayo, kundi kaya niya. Ang Diyos ay makapangyarihan. Maari siyang magpagaling, maari siyang magbigay ng himala, maari siyang magbukas ng pintuan na isinara ng tao. Titingnan po natin dito sa ilustrasyon, ganyan po yung sitwasyon na binabanggit sa banal na kasulatan. Dumating man yan at maulit man yan balang araw, ay napaghandaan na po natin. Ang sabi ni Sister LB sa mula sa Santo Tomas, "When pastor, ti pagsubok ti biag no maminsan kasla iso ti rangtay, tapno agbalin tayo nga natibker ti biag.
kaslakinyak, edi parang ayaw ko na mabuhay pero alam na hindi ako pinabayaan ng Diyos sa awa ng tulong. Ano pa yung iba? Yan. Sa tulong niya sa akin, eto ay nasa mabuti at naka-move on na ako ngayon. Kaya praise God. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon Diyos sa buhay mo, Sister Elvie. At nalampasan mo. At kumapit ka. Nandoon yung desire, nandoon yung decision, nandoon yung manatili ka na kumapit o lumapit sa Diyos. Etong si Meshach, Shadrach at Abednego, alam mo ang tindi ng kanilang pagiging matured Christian. Kung hindi man kami tutulungan ng Diyos, sabi niya, hindi pa rin kami yuyuko sa rebulto na yan. So ibig sabihin po, nandun yung kalaliman, no, ng kanilang pananampalataya. Bakit kayo yuyuko dyan? Parang ganon. Rebulto lang yan. So marami pong halintulad na hindi lamang ito yung rebulto, yung sinasamba natin o niyuyukuran natin ng mga tao, sinusunod, parang ganon, no? Tanging Diyos lamang ang ating lapitan at doon tayo lumapit. Okay, dako po tayo sa ating pangatlo. Ayan, ito po yung God is able to deliver. Ayan na po, makikita natin inilagay na sila dahil sa kanilang pagsuway ay ihinagis sila sa pugon. Na sabi nga dito, even if he doesn't, kahit na hindi kami tulungan ng aming Diyos, hindi kami yuyuko. Sabi niya ganon. Ito po ang pangatlo. Kahit hindi agad dumating ang himala, mananatili pa ring tapat ang sabi ni Meshach, Shadrach at Abednego. Ito ang pinakamalalim na bahagi. But if not, ibig sabihin, kahit hindi kami iligtas, hindi pa rin kami tatalikod sa Diyos. Kung matatandaan ninyo from the book of Job, no? Sabi niya, pinahihirapan ka na ng demonyo ng Diyos. Sumpahin mo na ang Diyos para matapos na ang iyong buhay, no, dahil marami siyang sakit, marami siyang bulutong na nangyari sa kanya no. Ngayon, tingnan po natin ang itong istorya ni Meshach, Shadrach at Abednego. Kahit hindi kami iligtas, hindi pa rin kami tatalikod sa Diyos. Hindi nila minahal ang Diyos dahil lamang sa pagpapala. Minahal nila ang Diyos dahil siya ay Diyos. Ito ang mature na pananampalataya. Tayo man din, mga minamahal na kapatid. Bakit kung sino pa yung mga Kristiyano minsan ay tayo pa yung mahihirap? Sasabihin nila, bakit yung mga hindi naniniwala sa Diyos ay sila pa yung mayayaman at sila pa yung mandarambong, sila pa yung mga buwaya. At tayo mga Kristiyano, tayong sumusunod sa Kanya ay bakit mahihirap? Kung sila ay driving ay mamahaling mga luxurious cars, tayo motorsiklo lang, hindi pa tayo makabili ng branded, parang ganon. No? Pero hindi po yan ang naging basehan ng ating pananampalataya sa Diyos. Tulad nitong si Shadrach, Meshach at Abednego, sabi niya ay hindi nila minahal ang Diyos dahil lamang sa mga pagpapala. Minahal nila ang Diyos dahil siya ay Diyos. So ganoon din po tayo, mahalin natin ang Diyos dahil siya ay Diyos. Hindi dahil sa kung bibigyan tayo ng biyaya, mahalin natin siya. Hindi po ganoon. Minahal nila ang Diyos dahil siya ay Diyos. So ito po yung tinatawag na matured sa pananampalataya. Dako po tayo sa pangapat. Pansinin po natin sa ating ilustrasyon na hindi ka nag-iisa sa gitna ng apoy.
Noong inihagis yung tatlo sa pugon, may nakita ang mga tao. Merong ikaapat na kasama nila. Sino ito? Ang presensya ng Diyos ay nasa gitna nila. Amen. So makikita po natin yan. So nagsisimbolo sa dinami-dami ng ating mga problema, dinami-dami nating mga apoy na dumarating sa ating buhay, ay kasama po natin ang ating Diyos. Kasama po natin sa gitna natin. Minsan hindi inaalis ng Diyos ang apoy. Hindi inaalis ang mga problema natin. Ngunit hindi kanya iiwan habang dumaraan ka dito. Sabi niya ganon, "In lo, I will be with you all the time." Mga minamahal na kapatid, ang Diyos po ay hindi niya iniiwan ang kanyang mga anak. Ang sarap pong tingnan, ano? Ang sarap pong namnamin na hindi po tayo iniiwan ng Diyos. God is with us in the fire. And God never leaves His children. Hindi po tayo iiwan. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihang magligtas. Ang sabi ni Ma'am Sylvia, kung lahat tayo ay mayayaman at sagana, wala nang maglilingkod sa Diyos. Baka kung mayaman tayong lahat, wala nang sasamba sa Diyos. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Sylvia. Yes. At higit sa lahat, kung lahat ay engineer, wala nang newspaper boy, wala na ring kasi lahat magagaling. Parang ganoon din po 'yon, no? Wala nang newspaper, wala nang maghahatid, wala nang mag-driver kasi lahat engineer, lahat doktor. Anyway, pagdating po sa ating faith naman ay eto. At buti na lang ay meron silang merong tatlong modelo na si Shadrach, Meshach at Abednego na siyang ating pinag-aaralan sa ngayon kung paano tayo maglingkod sa Diyos. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran po ay makapangyarihan at siya po ang may lalang ng lahat. At siya rin po ang may kapangyarihang magligtas. Ang pinakadakilang himala ay hindi lamang maililigtas tayo mula sa apoy. Ang pinakadakilang himala ay manatili tayong tapat kahit nasa gitna ng apoy. Kung kasama mo ang Diyos, walang apoy ang makakasunog sa iyong pananampalataya. Yan, kahit di na tayo sagana sa lahat ng bagay, hindi naman tayo pinagkukulang ng ating mga pangangailangan. Yeah, amen. Hindi nga lang 3 beses tayo kumakain, nagiging 6 pa dahil meron tayong merienda in between ng ating meals. Okay, so yan po, dako na po tayo sa ating pagtatapos or sa atin pong sa kapangyarihan po ng Diyos. Nakita po natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay sinamahan sila sa gitna ng apoy at wala man lang nangyari sa kanila. Ipinamalas ni Meshach, Shadrach at Abednego ang kanilang pananampalataya sa hari na kung saan ay pinapayuko nila. So ito rin po ay darating nga. Ang binabanggit po sa ating Revelation, sa Book of Revelation, ay darating po ang Antikristo. Kaya paghandaan po natin, marami pong mangyayari na darating at sana nga ay hindi na darating. O maaring dumarating man sa ngayon pero hindi sa tunay na mga pangyayari kundi sa magitan ng mga problema. Purihin ang Panginoon at dako po tayo sa ating closing prayer. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihang magligtas. Palakasin ang aming pananampalataya. Bigyan po kami ng karunungan at
Bigyan mo po kami ng lakas upang mapaglabanan ng mga pagsubok. Tulungan mo po kami manatiling tapat sa iyo. Kahit dumadaan kami sa apoy ng buhay. Salamat dahil hindi mo kami iniwan at ang iyong presensya ang aming lakas at pag-asa. Patuloy mong pagpalayan ang aming mga pamilya, ang aming bansa at ang bawat tagapakinig ng Living Word Web Radio. Dakilang Diyos, nilalapit din namin ang mga karamdaman na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Pagkakasakit, at alam namin, O Lord, day by day ay dumarating sa amin ang panghihina ng aming katawan dahil sa pagtanda. Pero maraming salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang nanatiling nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa panandali ang paghihiwalay namin, Lord, sa umagang ito, naway ingatan mo ang bawat isa sa amin at sa maikling pagbubulay-bulay namin, naway nabigyan ka namin ng kaluguran, Panginoon. Pinupuri ka namin na pasalamatan. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, ay tapos na po yung ating pagbubulay-bulay. Ngayong araw ng Thursday, July 23, 2026. At kung kayo po ay pinagpala at na-bless, paki-like and share na lang po sa ating mga kaibigan. At meron din po tayong YouTube, no, Living Word Web Radio sa YouTube. Okay, so balik-balikan na lang po at paki-like na lang po. Yan na lang po ang inyong bahagi. Kaya sama-sama po tayo dito sa ating online church or online simbahan. The Living Word Web Radio, Episode 83, The God We Serve is Able to Save Us. Amen. So pagpalain po ang bawat isa sa atin. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi, ay muling nagsasabing paalam sumandali at sama-sama tayo ulit sa bukas. Huwag po natin kalilimutan ang atin pong tinalakay ay isa sa mga pinamahalaga na ating tingnan upang i-apply ang kanilang buhay, na hindi tayo yuyuko sa mga problema, hindi tayo yuyuko o susunod sa mga bagay na gustong ipagawa ng diablo sa atin. So praise the Lord. At gayon din sa mga hindi nakahabol, nandiyan lang naman po ang recording. Pwede natin i-rewind. So praise the Lord and thank you very much for listening and watching. God bless. Pasasalamat sa Diyos pagkagising